Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga mga kababayan, live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV, laging nangunguna sa pagbibigay sa inyo ng napapanahong weather information. Maaari nyo rin po kaming matunghayan at mapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion, inyong mga kasama ngayong umaga ng August 9, 2014 at ngayon nga po ay araw ng Sabado. Mga kaibigan, silipin po muna natin ang ilang balita mula sa ibayong dagat. Mga kaibigan, kahapon alas 3 ng umaga ay tumama ang isang tropical storm na nagngangalang Isel sa isla ng Hawaii. Yan po ay sa kanilang main island. Bukod pa rito, may susunod pa na isang bagyo, ang Hurricane Julio, na narito ngayon dito sa may karagatang Pasipiko na halos gagalaw rin sa parehong direksyon at tinatayang dadaan dito sa may hilagang bahagi ng Hawaiian Island chain sa susunod na linggo. Hindi madalas na dinaraanan ng bagyo ang bansa ng Hawaii at ang huling bagyong tumama sa isla ay ang bagyong Iniki noong 1992 na nanira ng higit sa 1,000 tahanan at kumitil na 6 na buhay. Nagpapatuloy ang paggalaw ng bagyong Isel sa Hawaiian Islands kung saan nagdudulot na ito ng power outages, napakalong sea conditions, malakas na hangin at pag-ulan. Samantala, narito ang ilang announcements sa DPWH at LTFRB. Isasarado ang Magallanes Interchange mula August 8 hanggang August 17. Yan po ay ang dalawang lane ng Magallanes Flyover mula sa South Superhighway mula sa Manila hanggang sa Alabang. Kung nais po ninyong ma-reach o kung nais po ninyong madaanan ang Magallanes area mula sa Maynila ay maaari po kayong dumaan sa Osmeña Highway mula sa Magallanes Service Road at kung manggagaling naman kayo sa Osmeña Highway ay maaari ninyong tahakin ang Service Road ng Magallanes hanggang sa South Luzon Expressway. Mga kaibigan, silipin na rin po natin at balikan tanaw natin kung ano nga ba ang naging lagay ng panahon nitong nakaraang linggo. Naging maulan nga po dito sa ating bansa at dahil po yan sa pag-iral ng hanging habagat na pinag-ibayo o pinalakas ng bagyong si Jose o sa kanyang international name na Halong. Ito nga po si Halong ay namalagi dito sa may northeastern tip ng Philippine Area of Responsibility at nagpaulan dito sa may bansa sa pamamagitan ng kanyang impluensya sa hanging habagat na siyang lumakas naman noong nakaraang linggo. Mula noong araw ng linggo, noong August 3 hanggang noong Thursday, August 7, na-impluensyahan po ni Halong ang ating hanging habagat at nagbigay ito ng medyo intense rainfall at light to moderate rains na nagpabalik-balik sa buong araw. Ito nga po ay nagpatuloy hanggang araw ng Thursday at nitong Friday ay humina naman ang ating hanging habagat kung saan ito ay nagbalik sa kanyang normal strength. Nagkaroon naman po tayo ng improving weather conditions at magpapatuloy po yan ngayong araw na ito ng Sabado. More details on that para po sa aming update sa aming weather forecast. Ito nga pong si Tropical Storm Halong ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility noong August 2. Yan po ay alas 5 ng hapon at nagpatuloy sa kanyang paggalaw dito sa may northeastern tip ng Philippine Area of Responsibility. Hindi naman po siya pumasok sa ating landmass at lumabas nga po kahapon ng umaga dito sa ating bansa. Ang tropical storm na si Halong ay ang ika-10 tropical storm dito sa Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay pinangalanan nating Jose nung ito ay pumasok sa ating PAR. Ang ibig sabihin din po ng kanyang international name na Halong ay isang beautiful bay o isang magandang tourist spot dito sa Vietnam. Samantala, narito po ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Ang ating sunrise o ang pagsikat ng ating araw ay mamayang 5:41 ng umaga habang ang ating sunset naman ay magaganap 6:22 ng gabi. Ang ating pong buwan ay sumikat 4:54 ng hapon at magsiset 3:45 ng umaga. At magkakaroon po tayo ng 95% na illumination at magkakaroon din po tayo ng waxing gibbous phase na mangyayari sa August 9. At sa August 11 nga po, mga kaibigan, ay magkakaroon tayo ng full moon. Ang waxing gibbous moon po ay ang phase kung saan higit sa 50% ng buwan ang naaaninagan sa ating langit dahil po yan malapit na maabot ng buwan ang kanyang full illumination sa susunod na mga araw. Ang buwan rin ay aabot sa perigee o pinakamalapit na punto nito mula sa ating planeta sa August 11. Kapag ang buwan ay nasa perigee, mas malaki ang epekto nito sa ating tide variations at mas malaki ang itsura nito sa ating night sky.
ito naman po ang ating tide variations mula sa NARI. Ang high tide ay mamayang alas 8 ng umaga, aabot ito ng 1.37 meters. At ang low tide naman ay mamayang 4:36 ng hapon at aabot lamang ito ng 0.02 meters. Mga kaibigan, kami magbabalik dala pa ang ibang weather information matapos ang ilang paalala.